lalabanan mo yung gobyerno. Kailan mo mauubos ang gobyerno? 'Di ba? Kailan mo, anong balak mo bilang aktivista? Maging magaling na NPA at maubos ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police at mapabaksak ang Republika. Kailan mangyayari yun? Patay ka na. Nandiyan pa ang Armed Forces of the Philippines, pati Philippine National Police at gobyerno ng Republika ng Pilipinas. Kahit anong gawin mo, nakalagay sa Constitution, they are the defenders and protectors of the people and of the state. Kahit anong gawin mo, nandyan talaga sila. So, nilalabanan mo ang gobyerno, nilalabanan mo ang tropa ng gobyerno. Tapos, anong nasa banner mo? Serve the people, paglingkuran ng sambayanan. Eh, yung sambayanan nga yung nagtatag sa Republika ng Pilipinas at sa gobyerno eh. Tapos, hindi mo, paano mo sila pinaglilingkuran kung pinapabaksak mo yung kanilang tinaguyod na gobyerno at tropa ng gobyerno, di ba? That is talaga. Merong absurdity dyan sa mga slogan ng mga makakaliwang grupo. Naintindihan ko na they are idealistic, na gusto nilang baguhin ng bansa. But to be realistic, di ba? You cannot change the country by doing that. Better if you try to join the government, try to join the armed forces, and ipakita mo yung pagmamahal mo sa bansa by serving the government and serving the people through the government, di ba? The government was created by the people to serve the people. Yun ang pinaka-basic fact doon. So, para sa ating mga kabataan, kailangan ma-realize ninyo, unang-una, ano bang gusto nyo mangyari sa buhay nyo? Pangalawa, how can your life contribute to the nation? Alam nyo, kada buhay, kada Pilipino, merong magagawa para sa bansa. Kailangan mo lang talagang alamin kung ano yung naiisip mo at kaya mong gawin para sa bansa. And magandang dedikasyon na yon para sa pagmamahal sa bansa. 'Di ba? So, ang gusto natin, we have a country that is strong, that is peaceful, na isang malakas na bansa na pwede natin ipagmalaki sa buong mundo. Yan ang ating pinapangarap para sa lahat ng Pilipino, para sa lahat ng kabataang Pilipino. And through the National Youth Commission, through the Department of Education, and through the Commission on Higher Education, and through the new President, President Bongbong Marcos. Alam nyo, baka hindi alam ng lahat, ang nagtatag sa National Youth Commission, ang may akda ng batas sa pagtatatag ng National Youth Commission ay si Congressman Bongbong Marcos noong 1995. Ang yan kasing magkapatid na yan, si